Welcome back to Man vs. Beast. Kasama ngayon ni Sheena ang mga naniniwala na si Brian Clay o ang Man ang mananalo sa ating first duel. O Yes. Sheena, nakita mo ngayon ang capabilities ng Beast. Sure ka na ba sa decision mo? Oh yes, sure na sure na sure. Nothing's gonna change my mind. Ate Kay, naku eto ha. Okay. Bakit ka kumampi sa amin? Sabihin mo nga. Siyempre, kampi ako sa mga tao. Kasi ang mga tao, mas matatalino yan, tsaka mas madidiskarte sa mga hayop. Tumpak! Pwede. O yan, Charis, narinig mo. Mas malidiskarte daw at matalino ang mga tao. Hindi ka ba natatakot na baka naman yung aso mo na yan, pag nakita na yung tubig, eh matakot na siyang tumalon. Hindi ako natatakot. Ba't ako matatakot? Ako ba yung tatalon sa tubig? At saka, alam niya, bad time niya, kaya hindi siya natatakot. Pero eto, Okay. may i-elaborate si Ella. Ella, my friend, bakit ka kumampi sa Beast? Sabihin mo sa kanila, dali. Siyempre, di ba, ang aso, mas magaang kaysa sa tao. Tsaka, since four-legged ang aso, kapag tumalon siya, mas yung effort na may exert niya, mas malakas. Kaya ang tendency, yung distance na may itatalon niya, mas mahaba kaysa sa length na itatalon ng tao. Ang lalim nun, Ella. Thank you. Sige, well, there's only one way to find out. Simulan na natin ang Leap on the Lake. Ito na ang tinaguriang Leap on the Lake. Makikitang hinahanda na ni Brian ang sarili. Takbo, Brian! Takbo! Sa labanang ito, dapat sa umpisa pa lang ay maganda na ang buwelo mo. Mukhang maganda ang talon ni Brian. Mahusay ang pagkakabuwelo niya sa pagtakbo, kaya nakabuwelo rin siya ng tama sa pagtalon. Kung ating babalikan ang lundag na iyon ni Brian, tamang-tama lang ang lundag niya mula sa dulo ng dock. Medyo napaaga nga lang bagsak niya, pero sapat na ito para itala niya sa kanyang unang attempt ang habang 25 feet. Ito naman ngayon ang habang pipiliting burahin o lagpasan ng asong si Morgan. Hawak ang isang fake foul decoy ay naghahanda na ang trainer ni Morgan na palundagin siya at pataubin si Brian. Naglakad na si Mike papunta sa dulo ng dock. Iniumang ang patibong na lulundagin ng aso. Hindi na mapakali si Morgan. Naglalaway na ito. Gusto nang lumundag. Isang mabilis lang at itinapon ng decoy. What a jump! Walang sinayang na sandali at bilis si Morgan para lundagin ng fake foul decoy. Sa replay, kitang-kita ang gigil ng aso kung paano niya sundan sa tubig ang naturang decoy. Sa puntong ito, nagtala ng 26 feet si Morgan para sa kanyang unang lundag habang 25 feet naman ang first jump ni Brian. Kaya kailangan ngayong matalo o malagpasan ni Brian ang naitalang score ng aso sa kanyang pangalawang lundag. Eto na si Brian. Kita sa mukha ng tao ang determinasyong malagpasan ng score ng Beast kanina. Excellent stride! Excellent speed! Yes! What an excellent jump! Kahit si Morgan, napalunok sa performance na yun ni Brian. Sa second jump na iyon, ay itinala ni Brian ng 26 feet. Ibig sabihin, tabla! Pero may dalawa pang lundag ang natitira para sa Beast. Ito na ang second jump ni Morgan. Kita rin sa buka ng aso ang determinasyong talunin si Brian. At ito na! What a run! What a launch! That was an incredible jump! Ang bilis ni Morgan! Sa bilis at lakas na yun ni Morgan, ay nabura niyang score ni Brian na 26 feet. Naitala ng aso ang 27 feet sa kanyang second jump. Kapwa may tig-isang natitirang lundag na lang sila. Pero na kay Brian ang pressure. Kailangan niyang lagpasan sa kanyang third jump ang score o record ni Morgan. Si Morgan na ngayon ay sinisira ang decoy niya. Kailangan na itong palitan at ang pagpapalit na ito ay pwedeng makaapekto sa performance ni Morgan mamaya. Kaya abangan! Hindi pa tapos ang laban. May oras pang may mas makalamang sa laban sa pagitan ni Brian at ng asong si Morgan. Sino ang mas makakausad? Malalaman natin yan mamaya dito sa Man vs. Beast. Lamang ang Beast sa second jump. Makakaapekto kaya ito sa third and final jump ni Brian mamaya? O ito ang gagawin niyang bentahe para lalo pang bilisan at habaan ang lundag niya? Pero kung hindi, tuluyan na kaya siyang lalamunin ng Beast? Sasagutin yan mamaya sa pagbabalik ng Man